Yan, magandang araw po sa lahat. Good afternoon po. Good afternoon. Ayaw ng magandang araw, no? Good afternoon gusto. English dapat. Sige po, bago tayo magtuloy, can we just have a moment po na i-declare po natin ito because we'll again be studying the Word of God. And we know na meron po gagawing malaki ang Panginoon. Sino ito na nag-expect ng malaki? No, alam niyo po, may mga bagay pala na para mabago tayo, we need to be humble, we need to be hungry, and we need to be honest. At yung huling-huli, we need to have that high expectation. Kasi kung ano yung expectation mo, yun ang mamimit mo. Di ba, ang Panginoon, pag nagsabi ang Panginoon, nagtatanong doon sa mga sumusunod sa Kanya, tinatanong niya, naniniwala ka ba na magagawa ko ito sa'yo? O kaya, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Kahit yung bulag, tinatanong niya na. Kahit bulag, alam niya na yon, pero tinatanong niya pa. Tama? Tapos sabi, gusto po namin makakita. Tapos tatanungin ng Panginoon, naniniwala ka ba na magagawa ko ito sa'yo? Sabi nila, opo, Panginoon. And because of that expectation, na-receive nila yung healing. Kaya kapatid, napakahalaga ng expectation mo ngayon. Kasi kung hindi ka nag-expect sa Lord ngayon, wala ka rin marireceive. Sino rito gusto mo, uwi ka, walang nangyari? Malamang wala. Kaya ka nandito ngayon. Sino rito gusto mo, may mangyari pag uwi mo? You need to have that high expectation. Amen? Ano yung sabihin nun? Lahat ng bibigay ng Panginoon sa'yo ngayon, you need to be ready. You need to get everything. Kasi nagtatanong yung Lord ngayon, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Whatever that is, Pastor, maayos yung buhay ko, pamilya ko, relationship, finances. Pero sabi rin ng Panginoon, naniniwala ka ba na magagawa ko ito sa'yo? What do you expect? Ano ine-expect mo sa Panginoon? Kaya napakahalaga ngayon, you have a high expectation. You need to come humbly before God dahil ang nagpapakababa, itinataas. Amen? At ang nagugutom daw at nauuhaw sa Kanya, pupunuin. Tama ba? No? At sabi yung tapat, yung honest. Tignan nyo, hindi tayo maayos ng Panginoon doon sa area na tinatago mo. Pero pag inamin mo na sa Kanya, patatawarin ka niya. Lilinisin ka niya sa lahat ng karumihan mo. Amen? So kaya, no? Be humble, be hungry, be honest, at huli, have that high expectation, 4 na H yan, that every time that we come to the Lord, dapat yun yung meron tayo for us to be changed. Amen? Sino rito excited na? Nag-expect may gagawin si Lord ngayon? No, yung excited na, pumalakpak sa Panginoon ngayon. Yes. At sige po, samahan niyo ako, i-declare po natin to. If you believe na may gagawin ng Panginoon sa'yo, i-declare po natin to. Okay? Ready? No? If you have your Bible, kunin niyo yung Bible niyo, physical Bible. Kung hindi man po, Bible app. Okay? Pero I suggest sa mga first time, mas maganda meron kayong physical Bible kasi walang lowbat yan. Okay? No? At walang distraction dyan. Okay? Pero yung Bible app, buksan natin and let's clear this. Sama-sama po tayo. Okay, ready? Okay, on the count of 3. 1, 2, 3. Begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Father God, we thank you sa oras po na ito. Salamat sa privilege na kami ay muli po mapagpala ng inyong salita. Makapagpasalamat sa inyo, makasamba sa inyo. At naniniwala po kami, every time na kami isasamba sa inyo, we are, Lord, surrendering our crowns, our control, and allowing you to take over. And we know, God, yung area na pinasakop namin sa inyo, alam namin, kayo na po yung bahala doon. At Lord, nakita rin namin yung area na hindi po napagpapala. Kaya sa oras na ito, huwag niyo pong hayaan na alis kami, ang inyong mga anak sa lugar na to na hindi po, Lord, totally, completely na i-establish Jesus Lord. Jesus is Lord ng aming buhay.
Kaya po sa oras na ito, we just thank you. And Holy Spirit, we pray, grant wisdom to your people, knowledge, understanding, so that, Lord, makuha namin lahat ng mga bagay na gusto nyo ibigay sa amin. Give us, Lord, humble, honest, hungry, and expecting for more na puso, Panginoon. Salamat po, claiming pusong isang magmistulang matabang lupa na pagtatamnan ng inyo pong salita. At inaangking ko, hindi lang 30, hindi 60, kundi 100 iba yung pagpapala, yung ma-harvest ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And agasi po say, Amen and Amen. Ho? Sige, tuloy natin yung palakpak sa Panginoon. Okay. Now, last month po, we tackled about the half-truths na mukhang totoo, masarap pakinggan, ang sarap sa pakiramdam. Actually, they are all lies na dinadala tayo na hindi natin ma-enjoy yung katotohanan talaga na pangako ng Panginoon. No? And ngayon po, may bago tayong series is Every Decision Matters. Bakit? Ikaw ay ikaw ngayon base doon sa mga nakaraan mong desisyon. At kung ano yung magiging future natin, yun ay nakabase rin kung ano yung mga desisyon na gagawin natin ngayon. Right? Kaya kung gusto natin ng magandang future, maganda, dapat ngayon tama yung desisyon natin. And last week, we talked about na dapat ang desisyon natin, we must not be people pleasers, but we must be purpose-driven. No, dapat yun ang natin, purpose-driven. Bakit ako nilikahan ng Diyos na ang intention natin is to please God? Kasi kung nandito ka sa church na ang intention mo lang just to please people, wala kang ma-receive sa Lord. Bakit? Kasi andito lang tayo to please people. At baka sumama yung loob mo kasi baka mamaya masaktan ka dun sa message. At ang sasabihin mo lang, hindi naman ako na-bless kasi hindi yun ang ine-expect mo eh. Or listen eh, because ang gusto mo, i-please yung sarili mo, i-please din yung ibang tao, kaya ka lang nandito. But never to please God. Biruin mo, 6 na araw na binigay ni Lord sa'yo, tapos isang araw, oras na nga lang, ang intention mo pa, i-please pa yung sarili mo, i-please pa yung tao. Mali na agad yung purpose natin. Kasi bakit tayo nandito? Para pasayahin yung sarili natin o pasayahin ng Diyos? Pag tama yung purpose natin, magiging tama yung galaw natin. Magiging tama yung puso natin. Magiging tama yung mindset natin. Tama po ba mga kapatid? Napakahalaga po nun, no? Kaya po, last time we talked about that, yung purpose po, we need to be purpose-driven, hindi po people-pleasers. No? At next week po, I want you to be ready kasi next week, we'll be talking about more of it, dapat yung discipline or regret. Ano ba gusto mo? Magsisi o magdisiplina? Kasi pag disiplina, medyo mahirap kasi discipline. Pero ano gusto mo? Magsisi ka sa huli o sa huli, tagumpay ka pero ngayon maghirap ka na? Kasi that's discipline. Naghihirap ka ngayon, tama yung desisyon mo ngayon, nagpipigil ka ng sarili mo ngayon dahil meron ka nakikitang magandang reward. Or ngayon ka mag-enjoy pero sa susunod nakaiyak ka. Hello, sino rito gusto mo yung pangalawa? O sino rito gusto mo yung una? Medyo mahirap ngayon pero sa susunod meron kang biyaya at pagpapala. Amen? And ngayon po, this time, no, second part ng ating topic, yung title natin is Choosing to Trust. No? Choosing trust over control. Choosing trust over control. Ano, pipiliin nating magtiwala sa Diyos kaysa kontrolin yung mga sitwasyon. No? Sino rito po, minsan meron kang problema na tungkol sa control, that there are things in your life na gusto mo ikaw yung mag-take ng control. Tama? No, minsan yung parang sa trabaho, parang hindi ko gusto, ako gagawa niyan. Hindi nyo kaya, ako na nga lang mag-isa. Kahit mag-isa ako, gagawin ko yan. Kasi you want to take control, you want to take over, kahit na bahala kayo. Di ba? Or even in the family, no? Parang lahat ng bagay na ginagawa mo, dapat nasa lugar. Tapos pag merong nawawala sa lugar, nagwawala. May kilala kayong ganon? Sinabi ko na dito, ilalagay ito, bakit wala na naman dito? May kilala kayong ganon? Bakit ganito yung tupi ng damit? Dapat ganito yung tupi ng dapit. Dapat, di ba? Pagkakasalinsan, dapat magkakasama yung puti. Magkakasama yung dikulor. May mga ganon pa, no? May kilala kayong ganon?
Yung lahat ng bagay dapat dinumero, yung dapat lahat nasa order, nasa ayos. Pag hindi mo na ibalik doon, nagwawala. Meron ba gano'n? May kilala kayong gano'n? Parang may kilala kayo, no? No? Tapos, paano yung mga tao? Dapat yung mga tao, ma-micromanage, talagang bantay na bantay, bantay sarado. No po? At dapat talagang lahat ng kibot, lahat ng galaw, dapat kontrolado. Di ba? Actually, to tell you, no, dito sa church, every time pag may worship po, palaging meron kasi minsan, pinaalala mo na, sinabihan mo na, mamaya iba na naman yung ginagawa. Hello po mga kapatid. Meron bang ganoon sa bahay? At times, doon tayo nagkakaroon ng anxiety, doon tayo na-stress. Bakit? Mga bagay na gusto nating kontrolin, pero minsan, hindi naman yun para sa atin. Okay? Alam niyo po, sino rito mga nanay, andyan ba kayo? Commonly, ang women, no, of course, may difference talaga yung women sa kalalakihan, pero hindi ko po alam, no? But majority po women, no, ako po, lalaki, pastor, I have that goals in the church, goals din, no, na ano yung gagawin, sa pupuntahan. Pero alam niyo po, partner talaga ang women madetalye. No, they develop system paano pupunta doon. No, yung mga details, no. And I'm so thankful sa Lord kasi yung wife ko po ay partner ko sa ministry, no. And meron po talagang yung women po talaga, they are more of details. Tama? Mga kababaihan, may mga kababaihan ba rito? Di ba kasi yung lalaki, parang pag naligo, tingnan nyo, lalaki, pag naligo, safeguard lang yan, babae, merong pangmuka. Di ba? Merong pangmuka. Yung lalaki, buong katawan na yun eh. Yun na yung sabon, di ba? Tapos shampoo lang, sabon. Yung babae, may pangmuka. Di ba? Tapos pagkatapos pa, merong pang di ba? Uupo pa yon, may kilay is life, di ba? Merong pang yun? Yung eyelashes. Tama ba yon? May blush on pa yan, may eyeshadow. Dami. Hello po. Yung lalaki, ayos na yan, pulbo lang, tama na. Pinakaano na yung pulbo, no? And alis na. Yung babae, ano pa? Hikaw. Ano yung hikaw kayong bagay? Babagay pa dapat no? Ano kayong bracelet ko? Ano kayong sing-sing ko? Ano kayang damit ko bagay sa pantalon? Dami pa, palit-palit pa minsan, di ba? Tama ba? Girls, andyan ba kayo? May kasama bang, may babaeng ba dito? Di ba? Kasi lalaki na t-shirt, ayos na yan, di ba? No? Actually, si Ann pa yung nagde-decide, nakaready na yung damit ko kasi every time, no? Lalo pag Sunday, tapos, ba't yan ang suot mo? Gaganon siya. Niready na kita dun sa okay. Kasi pala, terno kami. Diba, mga ganon, no? Couple pala. So, yung mga ganong details, more of it sa women. And you know what, minsan, at times, no? And I'm so thankful sa Lord kasi yung wife ko po, she really is, no, nakita ko po how she is submitted, no, and obedient. Kanina sabihin niya sa akin, alam mo, doon sa mga sinasabi mo kanina, nape-pressure ako. No, sabi ko, totoo naman yun pero itatatag mo na lang, no, gagalingan mo pa. Okay, pero tingnan niyo po sa bahay talaga, medyo, meticuloso. Tama po ba? Even sa pagluluto, may mga ganon kayong kakilala? Yung pag naglagay ka ng suka, wag mo munang gagalawin. Have you encountered that? No, lalo nagsuluto ka adobo, nagluto ka ng something, nilagyan mo ng suka. Dahil ingredients, wag mo munang gagalawin, hiya mo munang kumulo. Ganun. Lalo yung mga ancestors natin, mga lolo-lola, no? Medyo mahigpit sila. Pero totoo lang, may mga halagayin. Pero at times, dapat lahat ng galaw mo, dinumero. Sa akin, okay lang, okay. Suka, okay lang. Haluin ko na agad. May mga ganun, no? But meron palang mga bagay lang na hindi natin alam, the details behind it. Pero minsan, we tend to control people, control situations, na minsan, wala na sa lugar. Kasi every time that we want to control things, ako po, sabi ko sa inyo, bilang pastor, hindi lang po pamilya ko ang iniisip ko. No, as nasa guidance office po, no, as a guidance advocate sa school, marami po mga bagay iniisip at times, nasa church pa, 2 church pa, with the leaders, but may mga bagay po that you want to control,
And minsan dito ko po nagkakaroon ng burden. Tama po ba? No, parang gusto mo, no? Even actually, totoo lang, minsan pag worship po, dapat di ba payapa ka? Minsan po, pag may napapansin ako, pag worship na, dun lang po ako sa likod, pero sumisenyas ako, hindi nyo lang po alam. Because there are things that you tend na, parang dapat hindi ganun yung alam mo yon, no? But the things, pagka ganun po pala tayo, no? Aminado po si Pastor that there are areas, kasi gusto ko po talaga maayos. Okay po ba yun? Gusto natin maayos. And as a leader po, at tayo rin minsan, at minsan madalas, no? Ang problem kasi, if we want to control things, and we try to control things, ang nagiging problema po, para na tayong Diyos. Hello po. No, alam mo yun, sobrang control na tayo, parang control freak na tayo, parang lahat gusto natin, naka-numero, dapat ito yung finances ko, dapat edad ko ganito. Kaya lang, hindi minsan yun ang nangyayari. At minsan, ang Panginoon, para bang, God has been playing with us? No, He's not playing with us. He has a great plan with us. Pero minsan parang bakit hindi pinapangyari po ng Panginoon kahit nasa alam mo, doon ka na papunta? Because God wants to teach us to trust Him and not to take control. We need to surrender control. No, minsan gano'n tayo, gusto ko kontrolin to, alam ko ito yung tama kasi. And at times, we want to play God. Minsan parang gusto natin na tayo na yung Diyos. Alam niyo po, most quoted verse in the Bible, and I'd like you to read it with me. Kanina po, kung nandito kayo ng maaga, shinare ko po ito kanina. Sabi rin sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, famous verse to, makita mo siya sa mga billboard, makita mo siya sa mga bus sticker, notebook, makita mo siya famous sa social media, Instagram. You can see it. Pero ano sabi ng Lord? Trust, sige po, samahan niyo ako. Trust in the Lord with all your heart. Ito yung tanong. Ilang porsyento ng puso mo yung dapat ipagkatiwala mo sa Diyos? Ilan? Ilan? Pag sinabing lahat, ilan yon? Ang tanong, mayroon bang area ng puso mo na hindi mo pa pinapasakop kay Lord? Pastor, ang gwapo niya kasi. At ang sabi niya, like niya lang daw ako. Grabe ka. Nag-aaral ka pa. Grade 4 ka pa lang. Anong malay mo sa love, di ba? Hello po mga kapatid, dyan ba kayo? Or even actually, according to the studies, binanggit din ng Camp Rev, 25 years old pala, dumarating lang ang maturity ng isang tao. Mentally. Ibig sabihin, not until 25, hindi pa siya ready. And inire-recognize ng government yan, kaya yung government, kung mayroong magpapakasal ng 25 below, re-require pa nila ng consent ng mga magulang. Are you listening? Because that's medically, yun ang tao. That's studies po yun, no? Hindi po invento yun. Ibig sabihin, hanggat walang 25, hindi pa tama yung isip. Are you listening? Nako po, mukhang may nalungkot. Kaya sabi ng Lord, trust with all your heart and lean not on your own. Alam ko kasi ito yung kailangan ko ngayon, hindi ako naintindihan ni Nanay, hindi Pastor. Ha? Si sa leader, kumampi pa sa kanila. Hello po. Kasi sabi ng Scripture, lean not on your own understanding. At sabi, in all your ways. Sa mga pamamaraan natin. In all your ways, submit to Him. And He will make your path straight. Sino rito gusto mo ng liku-likong daan? Yung baku-bako. Meron? Sino rito gusto ng tuwid na daan? Sinasabi ng Panginoon. No. Si Lord magbibigay noon. Pero ano raw? Trust the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding in all your ways. Pero ito yung tanong ko, ilan sa mga pamamaraan mo ang hindi si Lord ang nangunguna? Silent as a church. Di ba? Kasi alam niyo po, every time that we take control of the situation, the more tayong natatakot to lose control. At the more ka natatakot to lose control, the more you want to control, and the more you want to control, the more you become fearful. Lalo tayong natatakot. At nagiging cycle na takot na tayo dahil parang ayaw natin ng bitawan kasi nung una pa man gusto na nating kontrolin. And as a parent, of course, meron ka rin, nangangamba ka rin sa mga anak mo because you think about their future. Kaya lang hindi pwede na papasok yung anak ko sa school, anak mag-helmet ka, baka mabago ka. Hindi na pwedeng gano'n, anak hatid kaya kita. Di ba? Hindi pwede yung gano'n kasi hindi siya matututo sa buhay. Tama, anak, baka yung mga classmate mo, baka kung ano mag-mask ka. Lahat na yan ang kibot, no? Anak, sino mga kaibigan mo? Of course, you need to know them, but hindi to control, but to allow your child to learn. Amen? No. At tingnan niyo po, nagkakaroon ng cycle, and alam niyo, mayroong story sa Bible na merong control na naging pangit yung resulta. Ano po yon? There's this story, Abraham and Sarah, si Abram pa nun, and si Sarai, then God changed their name, no, dahil sabi ng Panginoon, gagawin ko kayong ama at ina ng maraming bansa, ginawa siyang Abraham and Sarah. Yung Sarai, naging Sarah. And God changed their name, pinangakuan sila ng Panginoon. Kaya lang, after pangakuan ng Panginoon, ang tagal, wala pa. Kaya lang, totoo lang, alam natin yan, 25 years bago nangyari. Pangyari yung pangako. Pero in between, ano nangyari? Si Abraham, si Sarah, so of course, mag-asawa na sila. Minsan napunta sila, pinagtakpan pa nila kasi tinanong, sino yan? Asawa mo? Hindi po, kapatid ko lang. Totoo naman, kapatid niya sa ibang nanay, si Sarah. No, nung panahon po na yun, no? But, totoo lang, asawa niya. Tinago niya na kapatid niya, imbis na sabihin niya na asawa niya. Ganun po. They tend to take control. Nagsinungaling sila para lang to take control of the situation. Kaya lang nagkaroon ng problema yung lugar na yon dahil kinuha yung asawa niya, ilingkod siya ng Diyos. So nagkaroon ng problema. Then afterwards, ano po nangyari? Tignan po natin yung story. Pinangakuan sila ng Lord, gagawin ko kayong ama at ina ng maraming bansa. No, kaya lang nagtagal. Nung nagtagal po, si Sarah, si Abraham, they took control of the situation. At sabi nga, ito yung story na nangyari po sa Genesis 16, sabi ron, now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. But she had an Egyptian slave named Hagar. Okay? Sasabi mo, Hagar. Verse 2, so she said to Abram, tinan niyo nangako si Lord, hindi niya naman tinupad. Wala pa rin akong anak hanggang ngayon. Abraham, ganito na lang. Meron akong alipin. Sipingan mo siya. Go sleep with her. No? Perhaps I can build a family through her. Perhaps I can. Merong pangako yung Lord, pero gusto niyang mag-take ng control. Nakanya ka. No, sabi niya, Abraham agreed to parang ang ganda ng idea mo. Oo nga, no? Parang may pangako sa Lord, pero hindi pa nangyari. Pero parang tama yung sinasabi mo, sige nga, let's take control. Kaya lang, may pangako si Lord eh. Hindi kay Hagar, kay Sarah. But, of course, they want to take control. May pangako naman ng Panginoon. Kasi meron ganyan, di ba, parang bata, parang kabataan. Di ba sabi ng Lord, humayo kayo at magpakarami? Kaya pastor, nag-asawa na ako agad. Hello po. Di ba, parang may pangako naman si Lord. Sinabi ni Lord, humayo kayo at magpakarami. Kaya lang, may pamahalaan. For them to rule. Kaya lang, paano mong pamamahalaan yun kung ikaw yung pinamahalaan? Kasi puro ka problema.
Pati finances mo, problema mo ngayon kasi, of course, hindi enough yung nalalaman mo to bring you to your next level. Hello po? Nakuha niyo po ka mga kapatid. No, kaya tingnan niyo po, parang ganun nangyari, di ba? May word naman si Lord, sige na nga, tuloy natin. Tingnan niyo, sabi ng verse 3. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, tagal kasi ng pangako ni Lord di ba? Sarai, his wife, took her Egyptian slave, Hagar, and gave her to her husband to be his wife. And verse 4, he slept with Hagar, and she conceived. Sino po yon? No, maybe some of you, maaring hindi nyo pa alam, meron palang ganun. Bukod pala kay Isaac, meron pa palang anak si Abraham. Ito po yung anak niya, actually ito yung panganay. Wala pa po si Isaac. Ang lumabas po dyan si Ishmael. And you know what? Si Ishmael, siya po yung lahi na pinagmula ng Philistine. Ang Philistine, dyan po lumabas si Muhammad. But with Isaac, after 25 years, doon dumating, si Isaac po, siya po ang lahi lumabas sa mga Hudyo. At mula doon sa mga Hudyo, lumabas naman po ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nakita niyo po yung control nila hanggang ngayon po. Alam niyo po bang may digmaan po ngayon? At hanggang ngayon, there is a battle between control na nangyari doon sa decision nila noon na hanggang ngayon yung kanilang mga kaapu-apuhan nagsasuffer ngayon. But of course, nakita natin ang protection naman ng Panginoon sa Israel. Pero yung mga maling desisyon na ginawa noon, taking control, hanggang ngayon, mayroong conflict ang Israel. Are you listening, mga kapatid? Why? Because every time that we want to take control, there is something, no? And instead of trusting God, there is something dun sa future natin that might change. Kaya ngayon, nandito tayo. Ikaw ay resulta ngayon ng mga nakaraan mong desisyon. At yung future mo ay nakabase kung ano yung mga desisyon na gagawin mo mula ngayon. No? Kaya, if I suggest, let's choose to trust God instead of taking control of the situation. Sabi sa tabi mo, huwag ka masyadong magmamadali. Parang ganito, Pastor, sabi ng Bible, don't be unequally yoked. Kaya lang, Pastor, ang gwapo niya eh. Di ba, parang minsan, di ba may utos naman ng Lord, dapat lalaking Christian o babaeng Christian. Kaya lang, minsan, parang dahil Pastor, pwede bang lalaki na lang? Kalalaki mong tao, lalaki. Hindi gano'n. Lalo na, number 1 yun, di ba? O sabihin na natin, kung babae ka man, naghanap ka ng partner mo, hindi rin basta lalaki. Dapat Christian, ang sabi ng Bible, don't be unequally yoked. Ibig sabihin, hindi ka, Pastor, baka naman ma-born again. You're taking control. You're taking control. Kasi sabi ng Lord, believer na. Kanya na. Hindi, baka mamaya, tetest din daw yung spirit kasi baka mamaya umaatin siya para lang sa'yo. Meron ganon. Umatin lang dahil sa kanya. Nung nakuha na, nawala na silang dalawa. Hello po. It happened. No, kaya lang tingnan niyo po. And nakita ko po rin, may mga nakakilala sa Panginoon. Then after nun, binalikan nila yung partner nila at tinuloy pa nila yung kasal. Gayong alam nila, unequally yoked na sila. Ano nangyari po? Kahit po sila ay kasal na, may challenge po sila. Bakit? We take control. Ang sabi ng Lord, don't be unequally yoked. Are you listening, mga kapatid? Huwag kang pipili nung hindi mo kapanalig. Kasi magkakaroon ng problema yon. Biruin mo, magbiyenan si Lord at saka demonyo. Hindi pwede. Mag-away talaga yon. Hello po, mga kapatid, dyan ba kayo? Anak ka ni Lord eh. Di ba? Hindi pwedeng pipili ka na hindi kay Lord. Dyan ba kayo? Sigurado may problema ron. Di ba? Even in our finances. No? Kumita ka.
Uy, laki ng kinita ko. I want to take control. Ako bahala dito sa kinita ko. Si Lord, walang bahagi rito. Akong gagawa ng paraan para ako talaga umunlad. Disregarding, hindi na nagbigay nung para sa Panginoon. Hindi niya na isinaalang-alang na seek first the kingdom of God. Inuna niya, hindi, ako akong mamanager, pero ang galing ko kaya, accountant kaya ako. Hello? Ang dami ng sumubok niyan, hindi naman nagtagumpay. Are you listening? Bakit po? Kasi we tend to control God. Na minsan tinatawag natin siyang Diyos, pero kahit sa, Lord, nag-church na ako, i-bless mo ko. Uy, hindi mo lang tinanong si Lord, ano gusto niyang pagawa sa'yo? Ayun po ba kayo mga kapatid? No, pero bang one side lang palagi. Pero I believe wala rito niyan. Amen? No, tingnan niyo po, ako kaya yung nagtrabaho dito. Di ba? Parang yung asawa ko rin, dapat controlling ko yung asawa ko. Hintay lang. Ang sabi sa'yo, submit to your husband. Babae ka eh. Yung lalaki, ang utos, love your wife. Hello po. Andyan po ba kayo? And I'm so thankful kasi yung wife ko po, no, ang laki na po ng change ng wife ko since we came to know the Lord Jesus Christ. Nung asawa po kami, grabe po, no? And I thank the Lord for the vision na tinatakbo po natin, nagbabago po talaga ng buhay. Pero nung una po, hindi po kami ganon. Pero during the process po kasi that we are seeking God, tunay po talaga, napakahalaga po tayo. I thank the Lord kasi may mga mentor po tayo. Pero nakita ko po na totoo po yun, you don't control. Nakita ko po yung wife ko, hindi po talaga siya ganun. No? And she supports me kahit magkamali ako. Kasi meron ako may nakausap ko kasi Sil, no? Way back, nung siguro mga 10 years ago. Sabi ko sa kanya, saan po yung husband niya raw, parang hindi sila maayos. Sabi ko, wait lang po, bakit? Parang lang, kasi sabi niya, ako kasi palagi nagdedesisyon sa bahay, hindi kasi siya magaling magdesisyon. Sabi ko, gano'ng katagal na po kayong kasal? 35 years. 35 years, ibig sabihin po, kayo lang po nagde-decide? Sabi niya, oo. Bakit po? Siya yung lalaki. Kasi natatalakay natin yung mga ganito, no? Sabi niya, kasi hindi siya magaling mag-decide. Sabi ko, paano po siya gagaling kung 35 years, kayo lang po nag-decide? Napatahimik din siya. Kasi ang pinupoint niya, hindi nga siya magaling. Kaya nga po, paano nga siya gagaling mag-decide? O hindi niyo po siya hinayaang mag-decide? And I so thank the Lord for my wife. Kasi yung wife ko, hindi po palaging ayos, perfect yung decision ko. But of course, may flaws tayo. But every time that I make decision na nag-fail ako, yung wife ko nandun pa rin to support me, showing her submission. Are you listening, mga kapatid? No, sabi ko talagang, nakakatuwa po kasi in that time, kahit may mga failures po ako sa life. No, hindi po perfect yung mga decision ko, but I thank my wife. I thank the Lord for my wife. Kasi po, andun siya to support me. Biring mo, 35 years, hindi niya pinag-decide yung asawa niya. Sa tingin niyo, gagaling mag-decide? Malamang, hindi. Right? Pero tingnan niyo po, no? And it's also sa mga lalaki, allowing your wife to set details. Kasi po ako talaga, tinatag ko na po, na yung wife ko, partner ko po yan. Though God gives me the goal, the dream, yung wife ko po, paano namin puntahan yun, details. Kasi parang ang lalaki talaga pag nag-isip, uy, punta tayong Batangas, magpipishing ako. Fishing tayo doon, outing tayo, home, staycation tayo, pamilya. Alis na tayo. Sabi ng babae, hep, saglit lang. Budget natin. Ano dadali natin? Saan tayo matutulog? Ano sasakyan natin? Tama? Ano dadali nating gamit? Ano ba? May lutuan na ba ron? Yung uling? Ano? Tama po ba? Andyan po ba kayo? May mga kababaihan ba talaga rito? Samahan nyo naman ako. Guys, andyan din ba kayo? Totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Ayun. No, talaga we differ, but we don't compete. We complete. Are you listening? Hindi ka mag-compete. Lalaki ako eh. Sundin mo ako. Hindi. We complete. Ito yung idea ko. Ano sa tingin mo? Tama. Oo nga, no? Ganda na idea mo. Tama nga. Ito yung goal natin. Oo nga, ito. Ready natin to. And we complete each other. So that pagdating doon, walang aberya. Amen? No? Okay. May kasama pa ba ako? Ayan. Okay. Kaya, tingnan niyo po, no?
Parang pag parent ka rin, huwag kang maging, yung, alam niyo yung term na helicopter parents, yung palaging, ano ginagawa mo? Ay, anak, assignment mo. Ako nagagawa niyan para top ka. Ay, yung palaging lahat, anak, ay, anak, yung damit mo naman, ang baduy naman ang damit mo. Eto, suot mo. Di ba? Parang lahat na lang ng bagay, dapat ganito yung ano ng ano mo, dapat ganito. Hindi na nagkaroon ng time to decide yung anak mo, hindi na na-develop yung gano'n. But at times, of course, nagsasabi ako sa anak ko, na parang hindi bagay yun sa'yo. Of course, ganun. Dahil yung concern mo lang sa kanya, pero siya pa rin magde-decide. Are you listening? No? At times, no? Actually, ako po ang hairstylist ng anak ko. No? Oh, no? JM? Oh, tagagupit ni JM? No. But, you know, yung anak, ano gusto mong gupit? Pero parang nakbagay sa'yo to ha. Pero ano ba gusto mo? Eh, ganito papa, kung ano yung gupit mo dati. Tapos, ganito, yung bangs mo ba? Eh, papa, ganito lang, wag ganyan. Oh. Sige. Pero ako nagugupit. Alam po? Pero I give suggestions. Andiyan pa ba kayo? Okay, di ba? Hindi. Patungan na lang natin ng bowl yan, tapos gupitin. Di ba ganun nung araw? Diyan ba kayo? Kahit babae, ang buhok ganun. Di ba, no? Na-experience din ni Ann yan before. Kaya lang minsan, di ba, so, yung project mo kung nagagawa para top yung score mo, tapos hatid kita sa school, sunduin kita, sino kaibigan mo, lahat na ng bagay. And sino, may mga kilala kang ganon. At nakita mo minsan parang hindi nakakatulong kasi nagiging dependent. No, even mga decision making sa future. But alam niyo po, nakakalungkot kasi meron daw studies, merong isa sa bawat 8 na ini-interview ng employer, mga below 25 years old, na ano? Hanggang interview kasama pa magulang. Interview na sa trabaho, kasama pa magulang? Hello po. Pero pagka mga jowa, mga love life, di nakasama magulang, bahal. Yun ang problema. Doon sa mga crucial, doon mo hindi isinali. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Eh, ito sa trabaho, kaya mo na yon. Pero yung love life, buhay mo yan. Future yan. Hello po mga kapatid? No. Ito yung tanong sa atin. Ano yung area ng buhay mo that you are trying to control? Ito yung question sa atin, no? Lagyan natin, what are you trying to control? Self-reflection. Personal. Anong area ng buhay mo yung pilit mo kinokontrol? Na minsan, yung dapat nating ginagawa, hindi natin nagagawa. Naghahanap na tayo. No? Okay. Kasi parang ganito, no? Yung mga anak ko, alam niyo po, minsan talagang normal pag may bata magulo. Sabi ko nga doon sa mga ano, Pastor, buti pag may mga, minsan kasi may mga nagwawalang bata, umiyak na baby. Pastor, hindi ka ba na pagka ganon? Sabi ko, hindi. Bakit? Normal sa bata po yung ganon. Normal sa baby umiyak, pagka may need. Of course, syempre, pagka ganito, pag Sunday school, masaya yung bata, dalin mo dito, ang likot-likot. Bakit? Iba dito eh. Tama ba yung sister girl, no? Iba yung iba sa Sunday school. Sunday school, gusto kasi mga bata active. Kaya dito, takbo ng takbo. Pastor, hindi ka ba nainis? Hindi. Bakit? Bata yun eh. Pag mga 10 years old na, ganun pa rin siya, pa-check up mo na. Pero pag bata po, normal po yung ganun. Amen? Eh sa bahay po, normal. Minsan, normal po ba yung mga bata, minsan pag naglaro, minsan iniiwan na lang. Kayo ba nung bata, ganun din? Magagalit ka ba doon sa anak mo dahil ganun siya? Tapos, nainis ka sa kanya, nabuwisit ka sa kanya. Pero alam niyo po, darating yung panahon kung ikaw yung magulang, sasabihin mo, sana meron pa nagkakalat ngayon. Bakit? Dumating na yung time, nag-asawa na sila at umalis na sila ng bahay niyo. Ngayon, nahanap-hanapin mo yung mga inaway mo noon. Dito ba kayo? Na minsan yung mga bagay that we want to take control, hindi naman talaga mahalaga. And napapabayaan natin yung mga tunay na dapat nating pahalagahan. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Bakit kasi ganyan yung tupi ninyo sa damit? Dapat ganito tupi ng damit, ganito dapat ang salansan. Ano mahalaga sa iyo, yung tupi at ayos ng damit o yung anak mo? O yung asawa mo? Andyan ba kayo? Yun ang tanong. Kaya ano yun? That you are trying to control over your life.
Andiyan pa kayo mga kapatid? Di ba? No, we need to choose to trust God instead of taking control. Kasi, hindi tayo Diyos eh. At ngayon, bigyan ko kayo ng gabay. Sino rito ready, bigyan ko ng gabay para malaman nyo, paano ko ba, pastor, matatama yung control ko? Ano lang yung area na dapat kong kontrolin? Kasi totoo lang, may mga area na dapat nating kontrolin. And for you to know, no, ano yung tatlong area na to that we need to know for us to make that right decision, ano yung kokontrolin natin, ano yung hindi, at ano yung bibigay na natin sa Lord. Okay? Ready na kayo? Ready na kayo? Salamat doon sa tatlo. Okay. Salamat doon sa 10. Okay. So sabi mo, i-take notes mo to. May take notes. Okay? For those who are taking now notes, take note of this. Doon sa hindi nagte-take note, i-take note nyo rin. Okay po? Okay. Number 1 is, eto ba, is this truly worth my worry? Dapat pa ba, akin pa ba to? Yun yung tanong. Kasi minsan, may mga laban na hindi mo na dapat labanan. Hello? May mga bagay na hindi mo na, pati ba naman yung kulay ng kortina ng kapitbahay nyo, pinakialaman mo. Hindi mo na problemahin yun, di ba? Kaya mo na siya doon. Amen. No, pati ba naman yun, nabuisit ka, nainis ka, in-stress mo yung sarili mo sa kulay ng bahay nila. Hayaan mo na sila ng bahay nila. Yun yung bahay mo, ayusin mo. Yung kwarto mo, linisin mo. Yung kilikili mo, lagyan mo deodorant. Mag-toothbrush ka. Yun. Amen. Woo! Pero po dito sa church po, as a pastor po talaga, dalawa yung church, may mga leaders. Ang dami na po natin ngayon kumpara po nung una po ako nagsisimula because God has been blessing our church. But yung worship team natin, minsan po as a pastor, as a leader, gusto mo talaga na maayos yung lahat. Pero pati ba naman practice nila ako pa problema? May mga chine-check na lang ako sa kanila. Kaya at times pagka-worship, may sumisenyas lang ako at times. Kasi minsan parang hindi napapansin kasi ang sarap ng worship. Kasi po naging part din ako ng worship team. Minsan ang sarap din talagang laksan yung palo mo. Kahit na minsan yung mga tao sa'yo na lang nakatingin. Hindi na kay Lord. Yung ibang tao, imbis na maka-worship, masakit na yung tenga. Kaya lang ang sarap ng tugtog ko. Di ba? Hindi ganoon eh. Naintindihan niyo po ako mga kapatid. Wala akong binabanggit na pangalan ha. Kaya lang sa akin, is it worth my concern? Di ba? Pati ba naman yung mga string ng gitara po, problemahin ko pa? Hayaan ko na sila dyan. Di ba? Hindi ko na pinaproblema yung mga yan. But at times, minsan parang, dapat ganito lang, senyas lang. Pero, pag hindi mo nalaban, wag mo nang labanan. Fight the right battles. Just like David, nung humarap siya sa kay Goliath, kapatid, inaaway siya nung kapatid niya eh. Sabi niya, ba't nandito ka? Iniwan mo naman yung tupa ng mga tatay doon, walang bantay. Hindi niya inaway yung kapatid niya. Kasi hindi niya kalaban yung kapatid niya. Ang kalaban niya, si Goliath. Hello? Need to fight the right battles. Ang kalaban nga raw natin, hindi raw flesh and blood, kundi espiritu, na minsan na-influence yung asawa mo o yung kapatid mo. Pero hindi mo kalaban yung asawa mo, kapatid mo, o yung cellmate mo, si pastor. Are you listening? Kaya tingnan natin, we need to fight the right battles. Sabi sa tabi mo, fight the right battles. Kasi pati ganito, if you want to grow, or you want to control, dalawa lang yun eh. You want to control, or you want to grow. Hindi pwedeng pareho yan. Kasi pag you want to control, makakasakit ka talaga, mahihinder mo yung growth. Pero pag hinayaan mo yung growth, minsan, may dumi talaga. Normal, may dumi. Bakit? Normal, nakita ko po, nung dumadami na po sa church, ngayon may malaki ng problema. Bakit? Bibili ka ng upuan. Nung anniversary natin, grabe. After nun, mumulot kami. Masaya ako. Bakit? Pag marami talaga, madumi. Sabi ng Bible, di ba? Madumi daw yung manger pag may mga oxen, pag may kalabaw. Kaya sabi ko talaga, pag marami, may magulo. Pag hindi sabihin may magulo, pangit. Kaya lang, if you want to take control, ang gugulo niya, ang tataminin niya. Walang mangyayari sa atin. Amen.
Gusto mo rin maging intimate yung relationship mo? Or you want to take control of your relationship? Or your partner? Hindi mag-grow. Kasi for you to become intimate, at least you give your partner, your wife, your husband, your children leniency na pwede sila magkamali that they are not perfect. Amen? If you want to become intimate, you need to put that. Hindi ka mag-control. No. Hindi, never both. No, parang, ayun, may kilala ka ba yung tupi ilang ng tuwalya? Busit na. Pagka mali yung tupi, o kaya mali yung pinagbalikan ng gamit, ba't dito na naman binalik ito? Wow! Ah! Di ba, no? May kilala kayo, no? Pero darating yung panahon, yung nandudumi na yan, susunod mamimiss mo. Sana may nangdudumi pa dito, tulad ng dati. Right? Why? Because minsan we want to take control, pero nawawala na yung intimacy natin. Tama po ba? Gusto natin plakado, and minsan natigin natin sarili natin para na tayong Diyos. Number 2, if you're writing down notes, sulat nyo to. No. Number 2, is this something I'm responsible for managing? Akin ba to? Yung kanina, laban ko ba to? Para sa akin ba to? Enough ba? Ako pa ba dapat mag-isip nito? Mga ganong area? No? So parang nung anniversary, di ba? Hindi na kami nag-isip kung, of course, yung venue lang inisip namin, but the leaders, sila na po, majority po, and I want to thank the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Lord sa buhay ng mga leaders natin? Grabe, yung mga kalabaw natin, no? Kasi majority of that, sila na po yun, yung mga nag-set up po doon, no? Kasi po, we have to attend po yung mga vision casting po with Bishop. Andun po kami noon. Pero alam nyo, doon na namin, sila na po lahat gumawa noon. Yung mga nag-prepare doon, nag-ayos ng mga upuan, naglagay ng mga dekorasyon, yung sound system, wala na po ako doon. I want to think about ano yung ituturo ko, no? Paano yung gagawing sistema. Yun na lang yung mga nilalagay natin. Sila na naglalagay ng mga detail at nag-i-implement noon. Hindi ko nalagay i-worry. At ano yung part ko, ito yun number 2, ano yung part mo na ikaw yung gagawa? Parang, Lord, wala akong pera. Kahit anong pray mo, walang babagsak na pera. Sabi ng Lord, kaya kita binigyan ng 2 kamay para magtrabaho ka. Amen? Gamitin mo yung kamay mo, binigyan kita ng wisdom. No? Nakakita ko ng caricature, merong isang lalaki na walang kamay, tapos naka-corporate attire, may bag pa siya, tapos meron pa siyang plywood sa ulo na merong mga bato. Walang kamay, Okay? Paano niya kaya nalagay yun? Hindi natin alam. Umiisip siya ng paraan. Okay? Pero merong isang picture na katabi niya doon sa picture, lalaki, kumpleto, maganda katawan, gusgusin ng itsura, namamalimos. Hello? Mindset ba? Mindset. Nakalagay doon sa caption, 2 kinds of mindset. Yung isa, walang kamay, ang ganda ng ayos, nakakapagtrabaho, may bit-bit pang mga bato sa ulo, symbolism na lang na may mga burden siyang nadadala niya, na mukhang parang hindi niya kaya. Tama? May nagagawa siyang parang hindi kayang gawin. Sino ito may kilala kayo, putol yung kamay pero nagpe-painting, kumikita? Ha? Di ba yung sikat na artist sa Philippines, putol yung 2 kamay, paa yung ginagamit pang painting, kumikita? Sikat? Yeah. Pero meron kayong kilala, ang laki-laki ng katawan, namamalimos. It's a mindset. Ano yung area that you need to manage? And I'd like to show you this kasi we need to be responsible then. No, hindi natin, iba po yung taking control but taking responsibility. Nakanya po ako. Kasi tingnan niyo itong picture na to. Anong sabi? No? May mga bagay na ang Panginoon gusto niya tayo gumawa. Ano yung isa? Nagpe-pray lang, Lord, buhayin niyo po to. Naniniwala ako't nananampalataya, kaya niyong buhayin tong halaman na to. Anong ginawa ng isa? Nag-pray din yan, pero mas lamang ginawa niya ng action. Are you listening, mga kapatid? No, faith in action. Diniligan na lang. Inalagaan na. Anong area yon? May utos na si Lord sa'yo. Lalaki,
love your wife and respect her as a weaker partner. Tama? Babae naman, submit and honor your husband. Sa mga anak naman, respect, honor, and obey your parents in the Lord. Are you listening? Yun ay utos. Sa mga trabahador, no, submit dun sa leader mo, dun sa boss mo. Mag-submit ka. Of course, ang boundaries, Word of God. Pag hindi na Word of God, wag mo na sundin. Pwede mong hindi sundin. Okay? Pero kung Word of God, inutuso ka ng nanay at tatay mo, maghugas lang ng plato, huwag kang magdadabog. Okay po ba yun? Hindi kasi labag sa Word of God yun. Amen? No, mag-aral ka, linisin mo yung kwarto mo, gawin mo. Okay? Nakanya ko? At yung mga boss naman, of course, alagaan mo yung mga taong pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Are you listening? Yun ang utos ng Lord. Gawin natin yung part natin. Ano yung utos natin? Yun na yun. At ito yung pangatlo, Pastor, paano naman siya? Paano naman ako magpapasakop sa kanya? Hindi niya ako minamahal. Paano ko naman siya mamahalin? Hindi siya nagpapasakop sa akin. Naghahanap pa na kasi tayo. Yung area na yon, eto gagawin natin. Yung pangatlo, mag-submit ka kung babae ka. Kung lalaki ka, mahalin mo. Pastor, hindi niya ginagawa yung part niya. Ito yung gagawin nating huli. Is this a matter that only God can handle? Kapatid, kaya mo bang baguhin yung asawa mo? Hindi. Si Lord, kaya? Ibigay mo sa Diyos. Yung anak mo ba, kaya mo kontrolin? Yung future niya, hawak mo? Hindi rin. Pwede kang magplano sa kanya, pero hindi mo hawak ang future niya. Tama ba? Anong gagawin mo? Kung hindi mo kayang kontrolin yung future, hindi mo kayang baguhin yung anak mo. Gawin mo yung part mo bilang magulang, hayaan mo sila gumawa ng part sa anak mo. Amen? Don't control your husband, your wife, or your children, or the people around you. Because every time that we take control, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Gusto mo bang lumago yung ministry? May mga gagawin ka talaga. Yung number 2, part mo yon. Pero, yung paglago, sa Diyos yan. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Sabi ni Paul, mayroong nagtanim, mayroong nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapatubo. Gawin mo yung part natin, magtanim at magdilig. Ang part ng Diyos, magpatubo. Yun ang ibibigay natin sa Diyos. Amen. May kausap pa ba ako? Okay. Kaya ito yun, sabihin, sana katutuwan po ako, may mga undergoing po ng marriage counseling po ngayon. So they're planning to tie their relationship sa harap ng Panginoon. By the way pala, kay Pastor po, 6 months po ang counseling. Wala pang plano ng kasal. Okay po ba yun? Mag-counseling muna kayo, baka magbago pa isip nyo habang counseling, di ba? Hello po? Nakanya ka? Baka doon yung matagpuan, di pala kami para sa isa't isa. Pero hindi po yun ang intention ni Pastor. Ang intention ko po, lalo kayong makilala yung isa't isa. Pero 6 months po yun, ha? Okay po ba yun? Nagmamadali ba kayo? Baka dumating na si Lord? Nag-aalboroto na ang taal? Hindi po. Nire-ready ko po. Yung kasi po yung kasal, saglit lang po yun. Nire-ready natin for a lifetime of marriage. Kasi maganda mag-counseling na tayo ngayon bago ang kasal kaysa mag-counseling tayo after ng kasal. Amen. Kasi, ganito pala to. Naintindihan niyo pa ako mga kapatid, kayo mga nagpaplano po dyan, 6 months po, ha? Okay, kung gusto niyo mabilis, doon na lang sa munisipyo. Okay, mabilis lang kasi sa Laron. Okay. Pero kay Pastor po, 6 months, Standard po yan. Okay, pero tingnan niyo, para kay Lord na ba talaga to? Una, akin ba to? Pangalawa, meron ba akong part dito? Yung tatanungin mo, ano ba yung part ko dito? Okay? Tapos pangatlo, ano yung hindi ko na kaya? Ano hindi ko na kaya? Tingnan niyo po si Apostle Paul. Talking about that, kasi nakakatuwa po yung magpapakasal, nabalikan ko lang. Nagka-counsel po kasi natuwa ko na that they are
nagde-decide po sila na ang kanilang relationship po talaga ay aligned sa Panginoon. Yung aligned sa Panginoon, nakita ko po talaga pag si Lord ang center ng relationship, malayo po talaga nararating. Oo, malayo po talaga nararating. Nagtatagal po talaga. No, kaya lang yun po, natutuwa ako doon kasi yun nga, we want, gusto mo mag-asawa, di ba? Gusto mo mag-asawa? Tigilan mo na ML. Magtrabaho ka, maligo ka, magpabango ka, mag-toothbrush ka, deodorant ka, papogi ka, magpaganda ka. Di ba? And mag-connect ka, maghanap ka, mag-pray ka sa Panginoon, mag-fasting ka, di ba? May gagawin ka talaga. Tama mo ba? Ganon din, gusto mo lumago ministry mo, mag-fasting ka, lumabas ka, huwag mong utusan si Lord. Kasi minsan para tayong yung lahat nilalagay natin kay Lord, kung ano yung para sa'yo, gawin mo rin. Tama? No? Kasi minsan, sino rito nakarinig ng prayer, Panginoon. Ito, natawa ako eh. Ito, pasensya na po kayo. Natawa si Pastor. Minsan may nag-opening prayer sa simbahan. Panginoon, dalhin niyo po lahat ng mga tao dito sa simbahan. Paalala niyo po sa kanila na araw niyo po ngayon. Sabi ng Lord, in-invite mo ba? Puntahan mo na kasi. Biruin mo, tanong ko sa inyo, sino ang Lord? Tayo, si Lord. Sino dapat utusan mo? Sino dapat lumabas? Si Lord? Lord, mag-preach po kayo sa kanila. Ang sabi ni Lord, go and make disciples. Preach the gospel. Amen. Pastor, nag-serve naman kami. Anong ginawa mong serve? Pastor, sumayaw kami, tumugtog kami. Meron ba sinabing gano'n sa Bible? Dance upon the nation, sing upon the world? No, go and make disciple. Ay, nakapag-serve na ako kay Lord, naka-attend ako ng church. Ha? Go and make disciples. Amen. Ibig sabihin, you have to do something about it. And the rest, ginawa ko na yung part ko, Lord, and I trust you with this. Growth ng ministry ko, yung increase ng finances ko, Lord, yung relationship namin mag-asawa, yung health ko, I trust you, Lord. Totoo po ba, hindi mo kayang bigyan ng health yung sarili mo o kaya ibang tao? Pero sir, itaniwala, kaya ng Diyos. By the way po, Pastor, asking prayers. Tomorrow will be my scheduled angiogram. So please pray for me. No, bukas. So that para malaman na kung ano meron sa heart ko. Okay po? Pwede po ba pag-pray niyo si Pastor? Pray for me, maging successful, maging maayos, maging mabilis, maging madali lang yung procedure. Okay? At wala na complications so that I will not stay there pa. Kasi kung meron man, may nakita sila, I have to stay. Okay po? Now, please pray for me. Okay? So yan, hindi ko nahawak yun. Ba't po problemahin ko pa ba naman yung anong gagawin ng doktor? Hindi, alamin ko lang ano yung part ko. I have to be there. Nakuha niyo pa ako? Hindi ko na pag-aaral, ano kayong gagawin ng doktor doon? Ano kayong hiwa doon gagawin? Hindi na. Hindi ko na part yun eh. Amen. No, don't stress yourself with the things na hindi naman para sa'yo. Tingnan po, sabi ni Apostle Paul. Anong ginagawa ni Apostle Paul? No wonder Apostle Paul is one of the most fruitful disciple. Bakit? Sabi po ni Apostle Paul in Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi niya, do not be anxious about anything. About? Ilan yung anything? Ilan yon? Lahat. About anything. If it worries you, ilapit mo sa Diyos. Mahal ka niya. Sabi niya, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Ano ibig sabihin? Hindi ka magpipray pag ito na lang yung alam kong gagawin ko, bagsak ka na lahat na ng palpak nangyari sa'yo. Hindi. Bago pa natin gawin. Kaya nga sabi niya, by prayer and petition, ibig sabihin, nagre-request ka pa lang. Sinasama mo na, ay, hindi, Lord, ano bang plano mo? Sa iyo ba to?
Ganun ka na, siya na ba talaga yun, Lord? O ito ba yung dapat kong gawing desisyon? Ito ba talaga yung school na dapat kong pasukan? Ito ba talaga yung trabaho dapat kong gusto mo para sa akin? Siya na ba yung gusto mong mapangasawa ko? Hello? Lord, ito lang ba yung bilang na gusto mong number doon sa cell group ko? Naku niyo po mga kapatid? Listening, Lord, masaya ka pa ba sa ministry ko? Yung mga ganun tanong. Bago yun, nagpipray ka, seeking the wisdom of God, at nagpapasalamat ka na. At sabi, present your request to God. At pag ginawa pala natin yun, binigay na natin sa kamay ng Diyos yung area na hindi natin kaya. Nalala niyo yung box natin nung nakaraan? Minsan kasi ang liit ng Diyos sa atin, pero totoo lang, mas malaki yung Diyos kaysa sa problema natin. Amen? No, kaya tingnan niyo po, sabi niya, pag binigay mo pala sa kamay ng Panginoon, na kanino na ngayon? Nasa Diyos na. At every time that we come to the Lord in prayer, putting to Him yung mga area na hindi na natin kayang kontrolin, ano sabi ng Panginoon? Tuloy natin, basahin po natin. Hindi po peace ng mundo, but peace of God. Sino rito like mo yan? Yung peace of God. Walang pwedeng magbigay sa iyo niyan. Hindi kayang ibigay sa iyo ng Boracay yan. Hindi kayang ibigay sa iyo ng bagong kotse yan. Hindi kayang ibigay sa iyo ng jowa yan. Kasi ang kaya lang magbigay niyan, sino? Ang Diyos. Pag nilagay mo na yung hindi mo kayang kontrolin sa Kanya. But if you want to take control, papahintulutan ng Lord, kaya may kabalisahan. Pero if you like the peace of God, which transcends all understanding, yung hindi mo maintindihan, ang sarap ng pakiramdam ko. Alam ko may problema, pero nilagay ko na kay Lord yung hindi ko kaya eh. Amen? Kaya pala pagka ganun, pwede na tayo mapayapa. Kaya dapat pag nag-devotion ka na, dapat payapa ka na. Dapat pag nag-worship ka na, pag uwi mo, payapa ka na. Bakit? Binigay ko na kay Lord yan. Pag balisa ka pa, there's a question. Baka inuwi mo uli. Sino dito gusto mo pag uwi mo, okay ka na? Gusto rin ni Lord yan. Amen? Pero sabi niya, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Wow. Sabihin pag uwi mo, wow. Pagkatapos mo mag-devotion, wow. Magaang na. Bakit? Ang sarap na matulog. Ang sarap na ng gising mo. Bakit? Kasi na kay Lord na. Amen? Sino rito gusto mo ngayon, gusto ko nabigay kay Lord lahat. Gusto ko nabigay kay Lord lahat. Yung hindi mo, yung kaya mong gawin, gagawin mo, hingin natin wisdom kay Lord ngayon. Pero yung area na hindi natin saklaw, mga magulang natin, problema sa pamilya, hindi natin saklaw yan. Yung finances, gagawin natin yung part natin, pero yung ibang area doon, hindi na natin saklaw. Yung favor lang ng Lord yun. Tama po ba? Pero lalagay na natin sa Panginoon. Hindi natin kayang kontrolin yung future, pero si Lord kaya niya. Okay? Alam niyo po, nung ako po ay nagsisimula sa faith, umattend lang po ako, and I started po, naglilingkod ako sa Lord, pero mali pa po buhay ko. And sila mami po, nung una nga, actually, ini-invite lang po nila kami. Nilalaban ko pa yung faith ko noon, mali pa rin yung faith ko noon. Hindi pa si Jesus. Kilala ko si Jesus, alam ko yung ginawa niya sa akin sa krus, pero hindi pa siya yung Lord sa buhay ko. May bisyo pa po ako. Actually, nagda-drums na po ako noon. But, you know what, noong time po na yon, alam ko yung parents ko, pastora, minsan nga parang, they want to take control na, bakit? Anak ko kayo. Ako yung nagbibigay sa inyo ng lahat. Pero bakit? Andyan lang yung church. Kasi yung bahay, andyan lang yung bahay. Ang church noon, nandun pa sa building, sa school. Yung term pa nga nila noon, sorry for this, no? Sabi, andyan na lang yung simbahan sa Duraan. Yung mga termino ng matatanda. Ibig sabihin, malapit lang. Kung saan-saan pa kayo nagpupunta. Diba? Of course, they want to take control, pero
Sa kabila po noon, minsan masakit, pero I believe they are praying. Yung part nila yon to give us advice, invite us to church, pero at times hindi po sila. And even si Dad, actually, I'm in the ministry back then, wala pa naman po tayo sa system noon. Mali pa po buhay ko noon. Nasa bisyo pa po ako. Alam ng dad ko. Kasi minsan dito lang po around sa compound, tumatambay ako kung saan dyan. Alam ko, naaamoy ng dad ko. Pastor Vincent. Pero never po ako na, yung alam niyo yun, yung sinakal niya ako, inupakan niya ako. Eh sabi niya, age, may pamilya na ako, alam niyo na rin. At college na rin ako noon, nung time na yon. College ako bago ako nagkapamilya. Alam niya na. But you know what? Isa lang alam ko, pinagpe-pray nila ako. At yung bata na yon, na ang alam lang umattend, walang alam sa ministry, may kinilos na Panginoon. Because nakita ko rin how gracious my parents are. Amen? Serito, nagpapasalamat kasi nabago ang buhay ni Pastor. But nakita ko po with my parents, never ko sila nakita yung parang pinilit ako, magpastor ka. Dapat pastor ka, kaya bitawan mo yung bisyo mo. Pero isa lang alam niya na may mga ginagawa akong kalokohan. But I never heard masakit na salita. But isa lang alam ko, pinagpe-pray nila ako, pinagfa-fast nila ako, niluluhod nila ako sa Panginoon, iniiyak nila ako sa Diyos. And even our family po, hindi po kami lahat ganun. Pero, nagbabago ng buhay ang Diyos. At ako po yung nandito na ngayon, nagpipreach na ng gospel, ginagamit na ako sa maraming tao. Amen. Dali natin palakpak sa Lord. You don't know what God can do if you will just trust Him. You surrender and give up control. You trust God. Anong gagawin natin? Lord, akin ba to? Kung hindi ko na to papakialaman, Lord. It's not for me to worry. Pero yung pangalawa, Lord, akin ba to? Ano yung gusto niyo gawin ko? Ano yung hindi ko pa nagagawa? Ano yung dapat natigilan ko na? And thirdly, Lord, ano yung bagay na kayo na lang yung kaya? Hindi ko kaya to, Lord. Bigay ko na sa inyo. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon, pero sabi nung Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, and I'd like to close here. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him. And He will make your path straight. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon sa buhay mo, sa lakad mo sa faith, sa relationship mo sa family, sa finances mo, sa trabaho mo, sa studies mo. Pero isa lang alam ko, na pag binigay mo ang buo mong pagtitiwala sa Panginoon at sinunod mo yung kalooban ng Diyos, and you allowed Him dun sa things na hindi mo na control, at ginawa mo na lang yung part na kaya mo, alam mo, dapat mong gawin, naniniwala ako may gagawin pa Panginoon sa iyo. Nag-aayos pa rin ang buhay si Jesus Christ hanggang ngayon. Amen. Sabi sa tabi mo, nag-aayos pa rin si Jesus ng buhay hanggang ngayon. Amen. Sabi sa tabi mo, pagkatiwalaan mo siya. Trust Him. Sabi sa tabi mo, trust Him. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo, sabi sa tabi mo, trust Him. Trust Him, trust Him. Pwede ko ba maanyayahan yung lahat? Pwede ba tayong lahat ay tumayo ngayon? Let's all be standing. No? And let's ready ourselves ngayon po. Ano? Ano gagawin natin? Hingin natin ngayon, Lord, ito ba akin? Dapat ba ako mag-worry dito? Kung hindi, Lord, so rin, hindi ko na yan. Okay? Tapos pangalawa, ano gagawin natin? Lord, akin ba to? Ano yung dapat kong gawin? Pwede ba natin hingin sa Lord yun ngayon? No, pwede ba tayo magtungo ng ulo, magpikit ng ating mata? At ngayon, pwede ba nating, no, kung ikaw yung tao na to, Lord, I want to give it to you, Lord, ngayon. I want to trust you na, Lord. Kung ikaw yung taong to, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapit yung mata, andito ang banal na Espiritu ngayon. Gusto niyang magbigay ng wisdom ngayon. Gusto niyang dagdagan yung wisdom mo ngayon.
At kung ikaw yung taong to, pwede mo bang taas yung kanang kamay mo ngayon na, Lord, I want to surrender my control right now sa inyo. I want to trust, not control. Kung ikaw yung taong to, taas mo lang yung kanang kamay mo, and I'll be praying for you. Our Heavenly Father, nilalapit ko po sa inyo po mga anak. Lord, kami po, andito rin po ako ngayon. Asking God, grant us wisdom, access sa divine wisdom, revelation from you. Doon sa mga area na hindi na namin dapat problemahin or maaaring i-delegate namin sa iba. At even doon sa mga area na kami po yung may direct responsibility, bigyan nyo kami ng wisdom, ng kakayanan, ng pangunawa, na magawa po namin ito with excellence, bearing in mind na ginagawa namin to hindi para lang gawin, kundi ginagawa namin to para parangalan kayo. Not to please people, but to fulfill our purpose, and that is to please you, God. Sa oras na ito, nakataas na yung kamay na inyong manak, whatever area ng buhay nila, kapatid, I don't know what area that is, pwede mo bang sabihin sa Lord ngayon as I pray for you? Ano man itong gusto mong ibigay na sa kamay ng Panginoon? Ayaw mo na, hindi mo kayang bigat na to. Ginawa mo na yung lahat. Bigay mo sa Panginoon ngayon. I'll be praying for you. Father God, in the name of Jesus, taas po yung kamay na inyong manak, simbolo ng kanilang pagsuko, pagkilala, na may area ng buhay namin na hindi na namin saklaw. Bagaman ginawa na namin yung dapat namin gawin. Pero Lord, we know that there are things na gusto nyo gawin namin, but there are things na kayo lang ang kayang gumawa. At ngayon, Panginoon, na binibigay nila at sinusuko nila itong area na to, nilalagay na sa inyong kamay. And Lord, right now, I believe, ito po'y kinuha nyo na ngayon. And I pray, God, that you grant them access, yung peace mula po sa inyo, that transcends all understanding, that will guard their hearts and mind. May peace of mind, peace of heart, right now, Lord, sa area na to, Panginoon. And Lord, dahil pinagkatiwala na sa inyo, naniniwala po kami, kayo na may control nito, Panginoon. And we know, God, dahil kayo na may hawak nito, we claim, God, that we will see a victory dahil sa inyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. And kapatid, kung ito yung unang pagkakataon that you want to receive Jesus Christ, maring kilala mo siya, maring alam mo yung ginawa niya para sa iyo. Pero hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon. Hindi pa siya yung namumuno sa buhay mo. Hindi ka pa nabuong nagtitiwala sa Kanya. Kung ito yung unang pagkakataon that you want to receive Jesus Christ, you want Him to take control. Sa oras na ito, if you're that person, taas mo uli yung kanang kamay mo ngayon, and I'll be praying for you. At samahan mo ako sa prayer. At samahan niyo ako lahat. Walang mag-isa nagpipray, lahat nagpipray. Just pray with me. Our Heavenly Father, we come before you. Kinikilala po na ako ay nagkamali. At nagpapasalamat po ako that you gave Jesus Christ to die for me dun sa krus ng Kalbaryo. At nananampalataya po ko na yung kanyang ginawa ay sapat na kabayaran para sa lahat kong kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas. Ang buhay na ito mula ngayon ay hindi na akin, kundi sa inyo na. Kayo na po ang masusunod. Bigyan niyo po ako ng banal na Espiritu upang ako'y makasunod sa inyo at magbigay ng kaluguran mula ngayon at habang ako po ay nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa inyo na po yung buhay na ito. Gamitin niyo po ito sa inyong kapurihan. Salamat po. In Jesus' name. And agasi po say, palakpan natin ang Lord. Thank you, Jesus. Well, let's worship the Lord. Yes, sir. Thank you, Jesus.